Ngayon mga paps, pag-uusapan naman natin yung pagre-replace ng mga parts sa inyong kotse. Itong video na to ay para sa mga new car owner o new driver na may gustong malaman ng konti with regards sa kotse, no? Okay, ito actually nakita ko lang tong picture na to, and yun, gusto kong i-share sa inyo and i-explain yung with regards dun sa pagre-replace ng mga parts or liquid sa inyong kotse, no? Kasi sa kotse normally naka-base tayo sa kilometers o yung haba ng tinakbo, and dun sa months or years ng parts, no? So depende talaga dun sa sitwasyon. Although yung mga kotse kasi natin, mga maliliit na kotse, wala naman hours of use yan. So yun lang talaga yung pagbabasehan natin. It's either the kilometer or the months or years ng use. And yun, unahin na natin itong oil o itong probably engine oil. Ang recommendation kasi doon sa picture is 3 to 5k miles. So although sa Pilipinas hindi miles kasi ang usapan, kilometer. So sa mas madaling usapan na lang, almost times 2. Okay? So sabihin na natin yung 5k, as far as I know, mga 8 kilometers yan eh. So ganun daw, at least 3 to 5k miles dapat pinapalitan na natin yung engine oil natin. Well, ito depende kasi yan dun sa oil na huling nilagay ninyo. Kasi kung mineral yung huling yung nilagay, so that's ideal na i-replace every 5,000 kilometers or 3 to 4 months. Yan yung pinaka-recommended ko dyan. Kung ang nilagay naman ninyo is fully synthetic, okay, that's recommended na i-replace around 10,000 kilometers or 6 to 7 months. So depende talaga dun sa gamit ninyo, kung ano talaga yung mauna dun, kung yung kilometer ba o yung months. Pero sa akin I suggest mas maging mahigpit tayo sa kilometers. And yun, mas okay talaga na i-replace natin siya na mas early. Okay? So kumbaga kung kaya natin, halimbawa yung 5,000 kilometers, wag natin isagad doon. Mga 4,000, 450, palitan na natin. Para at least maganda talaga yung condition ng oil natin lagi, no? Kumbaga, inaalis natin siya ng maayos, lalagay tayo ng maayos na oil, so mas magiging maganda o mas smooth yung takbo ng ating makina. And yun, pangalawa dito is yung coolant. Every 30k miles. So probably sabihin natin times 2 lang para mas madaling computation, So mga 60,000 kilometers, which is good. Although sinasabi nila yung mga coolant ngayon okay na rin hanggang 80,000 kilometers, pero para sa akin yun, mga around 50,000, 60,000, okay na rin siyang i-replace or mga 3 years. Yan, ideal na yan na magpalit na tayo ng coolant, no? Kasi syempre maganda rin na maganda yung ating cooling system, hindi magkakaroon ng corrosion yung loob ng ating engine, mas maganda yung cooling efficiency ng ating sasakyan na posibleng magpatagal sa ating makina. Okay, so yan coolant, maganda, nire-replace din natin kasi eventually through years pwedeng nag-accumulate din siya ng pakonti-konting kalawang. So kung mare-replenish natin siya, matatanggal natin yun, malalagyan natin ng bago, so ma-avoid natin yung kalawang sa loob ng ating engine o dyan sa radiator, yan sa ating water pump, yan yung sa loob ng component na sa loob ng engine. So mas maganda yung magiging fuel efficiency natin. Then yun, yung ating brake fluid, maganda daw i-change siya. Ito hindi siya sa kilometer nakabase siya sa years, which is 3 years, which is good din. Yan, every 3 years maganda nagpapalit tayo ng ating brake fluid, syempre for the safety yan, para mahinto natin yung sasakyan natin. So ang idea dyan, pag nakita nyo medyo dark na talaga yan, palitan nyo na rin kahit wala pa dun sa 3 years. Pero ideal yan, 3 years in good condition, maganda, pinapalitan natin yung ating brake fluid. Then tire, every 6 years. Medyo matagal yung sa kanya, pero sa akin ang recommendation ko sana at least every 5 years. Manipis man yan, hindi man masyadong gamit, o hindi man manipis yan, hindi masyadong gamit, kailangan nating i-replace yan kasi yung ating rubber is exposed na yan sa heat, diba, sa araw, sa tubig. So eventually magde-deteriorate talaga yan. So especially kung nakita na ninyo na masyado na siyang dry, kumbaga hindi na healthy yung rubber, na tipong na-chip nyo na siya, ayan, kailangan nyo na palitan, o may mga small crack na siya, palitan nyo na kahit hindi pa naaabot yung 6 years na yan. Pero 5 years, okay, replace nyo na rin yung inyong gulong. And yun, battery, every 4 to 5 years.
Okay din yun ano, every 4 to 5 years. Pero para sa akin ano, ang suggestion ko sa inyo, pag natapos na yung warranty ng inyong battery, so normally ang battery warranty is 2 years. So pag natapos na yan, paghandaan nyo na kumbaga dapat meron na kayong perang amount para in case na magka-problema kayo sa battery, mabilis nyo siyang mapapalitan kasi mahal-mahal din yan, nasa 2,000 plus lang yan. Mga iba umabot pa ng 5,000 ano. Pero para sa akin ang pinaka-safe niyan 3 years. Yan, kung sa Pilipinas ang standard, para sa akin 3 years talagang medyo pag-isipan nyo na talagang palitan siya. Para sobrang reliable yung kotse ninyo na hindi naman kayo magkakaproblema na mag-i-start ba tong kotse ko na to. Kasi medyo may kaba 'di ba? Although sa mga private use, kayang-kayang abutin tong 4 years. Pero pinaka-safe diyan 3 years. Okay na okay yan. So pag pinapalitan nyo every 3 years yung battery, mas reliable yung sasakyan ninyo na wala kayong halos magiging problema sa battery. Then yun, kung ayos pa yung battery ninyo, baka mabenta nyo pa ng mas mahal. So parang ano rin, okay din ano. Although yung nga napapa-swap naman yan. So pag sira yung battery, nakakalis naman tayo. Pero kung ayos, malay ninyo mas malaki pa yung pagkakabenta. So parang bawi-bawi nyo rin. Okay? Then yun, lastly, brake pad 10 to 20 miles. 10 to 20k miles, no? So sabihin natin mga 40,000 kilometers, no? Which is good din. Oo, lalo na kung automatic yung kotse ninyo. Usually ang automatic mas mabilis siyang numipes kaysa sa manual. So nandiyan maglalaro yan mga 40 to 60,000 kilometers. Maganda pinapalitan na natin yung brake pad natin. So depende pa rin dun sa assessment ano, kasi makikita naman yan kung dapat na siyang palitan. So yun yung mga parts ano na ano, yung oil, coolant, brake fluid, tire, battery and brake pad. So yan yung mga normally na pinapalitan. Although parang may additional pa ako dito no na hindi nila na-include, which is the transmission oil. So yung transmission oil sa Pilipinas, yung mga common car, ideally every 40,000 kilometers or 2 years. Although we can extend up to 3 years kung hindi nyo pa na-accumulate yung ating kilometers. Okay? Then siguro isang additional ko na rin dyan dun sa mga nakakotse dyan no, na front wheel drive, yung auxiliary fan motor, which is yan yung common cause ng overheat ng mga kotse ngayon sa mga front wheel drive. Kung may pera kayo around 80,000 kilometers, kung naabot nyo na yung 80,000 kilometers, palitan nyo na or paghandaan nyo ng palitan para at least siguradong hindi nyo may experience yung overheat sa kotse no. So basically pag tayo ay magkukotse mga paps no, dapat inaalam din natin kung kailan ba posibleng nasisira yung mga parts niyan. Oo, parang kumbaga nagre-research din tayo. Ito, ako sample, ako ganito ako pupunta ako doon sa group ng aking sasakyan. Bawa ito, BIOS yung ginagamit ko ngayon. So babasa-basa ako doon. Tapos halimbawa nakita ko, itong parts na to. Minsan tatanungin ko pa nga Paps, kailan nasira yan? So halimbawa sasabihin nila mga 70,000 kilometers nagka-problema na. Tapos may makita pa akong iba, Paps, kailan to nagka-problema? Or magbabasa ako ng comment section. So makikita ko doon, okay, yung isa umabot ng 100,000, isa umabot ng 70. So pwedeng i-average siya ng mga 85. Okay, so mga 85 palit na ako nito. So ganoon ako magkotse no. Kumbaga may mga pagkakataon na ina-assess ko kung kailan nagkakaproblema yung parts. Then dun ko na rin tina-timing na magpalit ng parts. Kasi mas maganda yung inuunahan natin yung problema. Hindi yung sa time lang na may problema, dun lang natin ginagawa. So yung mga paps no, sana nakakuha kayo ng idea with regards sa kotse. Ito yung nakuha ko lang na picture na nag-comment lang din ako at nagbigay lang din ako ng idea sa inyo. Again, sa pagkukotse no, mas maganda na inuunahan natin yung problema. Mahirap masiraan sa kalsada, mahal magpagawa sa kalsada. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.